Hello po mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras na makakarating at nakakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito. Muli po, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng kapayapaan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. Once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Meron po tayong ngayon, makakausap si Brother Erwin Tagorda from Japan. Pakitin natin siya, brother. Nasa ka ba? Yan, si Brother Erwin Tagorda. Ayan, walang sound si Brother Erwin. Taga po ito taga Japan. Actually meron marami pong naka-line up kaya lang hindi po mag-match yung oras. Dahil magkakaiba po tayo ng time zone. Kaya yun, pasensya na po kayo mga kapatid. Nag-aano lang po ako, sinasamantala ko lang, lalo na ngayon, pagka ganitong oras, pagod, sinasagad ko na yung pagod ko para dire-diretso yung tulog kasi para masarap yung tulog. Nasaan ka ba, brother? Ayun. Ayun, meron na. May sana, may narinig ako. Okay na po, brother? Yan, okay na, brother. Ayaw yata akong makita sa sa camera. Audio na lang po muna. Opo. Easy. Opo. Shoutout Okay, po sa lahat mga kapatid. Opo. Pakilala ka, Brother Erwin, na taga sang lokal ka, anong year ka na bautismuhan, anong year ka, anong naging katungkulan mo, kung meron, at anong year ka na... Nawawala Mga kapatid, kaya dinig niyo po. Nawawala po yata ako. O kaya si Brad Badong. Hello po. Connecting. Yan, sige brother, magsalita. Opo. Ako po si Brad Edwin po dito po sa lokal ng Yokohama. Nabautismohan po kami 2021. 4 years po kami sa sa loob. At ayun, opo. Yun po. Yan, sa Yokohama po kayo. Lokal po kami, opo. Which is wala naman pong lokal. Nagko-conference lang po talaga. Katawagan lang po yung Yokohama lokal eh. Wala naman po physical na lokal lang nangyayari. Kaya Sino worker ang destino sa lokal nyo? worker dito, ang coordinator po ba, brother? Kilala ko yung district coordinator nyo, si Brad Jun Gundayaw. At saka Opo, Ral. ang po ngayon, ang district coordinator noon po si naging ambassador na po siya ngayon. Tapos ang district servant ngayon si Maborang. Richard Maborang. Opo. Ayun. Anong dahilan? Bakit ka nag-exit, brother? Siguro po kasi sa 4 na taon na naming naanib dito, bale ginawa po kung temporary tawag po rito. Group servant po ba yun? Opo. So temporary, hindi ko nga rin po alam po bakit ako ginawang temporary Kaya
Meron bang temporary? Wala man po akong naging tawag dito. Di man lang ako inabisuhan. Basta't biglaan na lang po nangyari. Pero gayon pa man, ginawa ko rin po ng maganda yung kung ano man yung tungkulin na binigay. Opo, yun po. Mhm. Merong tanong dito si Brother Sed Watashi. Ask lang Brother Erwin, naanib na ba kayo nung buhay pa si Bes o patay na po? Naanib po ako nung nakapagtanong po ako kay Bes po noon eh. So buhay pa. Oo. Pero hindi pa ako kaanib. Itong district servant noon, Erwin, baka pwede kang makaano sa Bible exposition, sabi po nun sa akin. Kaya nagtanong po ako sa kanya. Nakapagtanong po ako kay Bes po noon eh. Mhm. So, after ng, ewan ko, ilang linggo lang yata yun. Yun po, pinagpahinga si Bes. Ayun, may kinukwento sa akin sa True Chats. Hindi ko na matandaan kung ano lahat yung mga kinukwento mo sa akin True Chats. Yan, panahon mo ngayon, pagkakataon mo ngayon para may share mo yung iyong sentimiento, brother, para sa kapakinabangan ng mga kapatid na nag-exit, ng mga closet at saka ng mga fanatic. Sa akin din po, sa maikling panahon na pag naanib dyan, may mga nakita na rin po akong mga hindi magaganda eh. Yung bang, kunwari yung bang talagang nung una, mababait, maganda rito, magandang Pero nung kalaunan, may mga talagang, yung bang, hindi sila tawag po rito. Naging na sila, malamig na sila sa ibang mga touring nila sa ibang mga, lalo na sa mga bago. Sino kaya to mga ganun. Kaya doon medyo, pero hindi ko inano po yun, hindi ko po pinansin yun. Pero tuloy-tuloy lang. Tapos nung hanggang sa, ayan na, puyatan na, punta na ng SPBB, transportasyon, malalayong lugar, ginamit din po ako rito as a driver, ganito, ganyan. Hanggang sa napunta sa pagrerenta ng mga sasakyan, kami na tong nagrenta, tapos kami pa tong mag-aabono, na ganun baga. Opo. Nakakaawa rin po kasi yung mga ibang transport yung bang napagod sa puyat, tapos ganun. Kung kailan sa naihatid na yung mga kapatid, nagkakanya-kanya na sila ng kailan may sasakyan sila na pauwi, dito na lang kayo kasi malapit kami, ganito eh. Paano ngayon yung nirenta nila sasakyan, yung nag-abono, kawawa naman, di ba po? So, ganun na, patong-patong na po yun hanggang sa merong mga kapatid na nangangailangan na may mga daing na sa coordinator ko dito, yung nabanggit ko po ditong nakaraang late na video ko na kung kailan yung kapatid na yun ang ganda ng touring, yung pala plastic, sisiraan ka pa, tapos yung nabalitaan ko na lang na nabalitaan ko rin sa kapatid na humihingi ng tulong sa kapatid, exeter yun, di ba plastic siya noon, di po ba? Kaya kawawa po yung mga nasa loob. Opo. Yes, yun, sabi mo nga, kawawa yung mga kapatid. And kaya natin ginagawa itong ganitong talakayan para sa kapakinabangan ng mga kapatid natin na siya na yan. Actually, brother, sabi mo 2021 ka naanib, di ba? Opo. At naanib ako 2001. I was 17 years old back then. So, yung buong kabataan ko umikot sa iglesia na yan. Siguro hindi naman lingid sa iyong kaalaman na sa pamamagitan ng mga previous videos ko, ng mga old videos ko, siguro narinig mo na sa mga old videos ko na naglingkod ako sa royal family.
nandyan na nakikinig si Mama Mary, si Myra Razon. Mm. Alam niya, kaya nga sabi niya nung nag-start akong magsalita, sino JR? Nung makita niya ako, hindi siya makapaniwala, napakapanati ko nito eh. So, kaya natin ginagawa ito, brother, ng mga kapatid na nag-expose, nagsasalita, para sa kapakinabangan ng mga kapatid natin na Opo, tama yun. Mm. kasi tinaya tayo kinulong tayo doon sa aral o paniniwala na ito lang ang iglesyang maliligtas. Kaya pagka umalis kayo dito, natiwalag kayo dito, nasuspindi kayo, mangangamba ang inyong kaluluwa sa impyerno. Opo. Tsaka nung una rin po talagang akala ko ito na rin po yung pero nung mga lately lang na nalaman ko na yun nga may mga ebidensya naman kayo. Mhm. Yung pogi niyo pong mukha yan na po ebidensya eh. Opo. Ginagaya ko kaya yung bigo, may bigote rin po ako eh. Tawag nila sa akin dito batong din eh. Kaya tawag po. Ay. Body na lang po, body. Opo. Po, napakalaking tulong po sa pag-exit din po namin yan. Yung mga naisiwalat na katotohanan. Opo. Napakarami nyo na pong exiter dyan sa Japan. Opo. Sobrang Hindi ko dami. lang po alam. Oo. Opo. Mga kasama ko po rito sina Saliyahad. Opo. Eto, si Gabi Mike, taga Japan to. Shout out po sa mga taga rito sa sa Kamakura, Atsugi, taga Yamato. Shout out po mga kapatid. Tapos at sa mga nasa online sa lahat ng mga kapatid. Pagkakataon mo ngayon, brother Erwin, para kausapin ang mga kapatid na naninira ngayon sa atin. Kasi alam ko, sinisiraan ka na rin. At yung Alam ko po. Opo. yan, sinisiraan. Walang pinakamasamang tao na nabuhay ngayon kundi yung mga exiter. Biruin mo ba naman, paano ba naman hindi tayo pasasamain ng mga dati nating mga nakasama? Yung mismong leader ang nangunguna sa pagpapasama sa atin. Yun nga po eh. Kaya minsan kaya naging pinaka dahilan pinaka top na padahilan bakit din po ako na-exit naalala ko po tong mga anak ko po Mm-hmm. kasi kung palalakayin mo diyan sa iglesia yan tapos tuturuan lang nila na sumuway sa mga magulang. Biro mo, sabi nyo nga po, di ba? Gaya rin dito, may isang buhay na karanasan, may kapatid Mm-hmm. na biglang napaiyak. Mm-hmm. Siyempre yung kapatid, siyempre namimili rin siya ng taong mapagkakatiwalaan niya kasi marami rito mga plastic mga urukan. Yes, actually, brother, nakakalungkot na tanggapin ang katotohanan. Kaya lang sabi ko nga, yung katotohanan yan eh. Hindi natin pwedeng baliin ang katotohanan. Pero with all fairness, nung naanib kasi ako, yung mga kapatid na nakasurround sa akin, hindi yung royal family yung kapatid, most of them, hindi man lahat, pero most of them, ay nakita ko, sila, maayos yung kanilang pakikitungo at pag-ibig sa mga kapatid. Actually, brother, nakakalungkot, merong akong nakausap nung nakaraan, naanib siya 1998 yata o 1997, 3 days ago or 2 days ago. Lungkot siya, umiiyak nga Biro mo, padre de pamilya, para mapaiyak mo ang isang bruskong lalaki.
ibig sabihin there is something serious na nangyayari. Sabi nga niya, parang kagaya sa'yo, kasi kami, brother, bumilang kami ng dekada eh. Mm. Minahal talaga namin yung kapatiran. Mm-mm. I believe ikaw doon sa 4 na taon na pamamalagi mo dyan sa Japan bilang miyembro ng MCGI, minahal mo rin ang kapatiran. Kaya nga, di ba, sabi mo nga, kayo na ang driver, kayo na nagre-renta, kayo pa nag-aabono. Opo. Kasi kung hindi mo naman mahal ang kapatiran, hindi mo naman gagawin yun eh. Ay, opo. Kasi aaksayin ko ba naman ang panahon ko rito sa pagpupuyat panahon. Tapos naranasan din po namin yung talagang gegewang-gewang na para na hindi ko na lutang na isip ko para lang maano. Pinilit ko pa rin yun eh. Pero awa ng Diyos eh. Kahit pa paano. Yun po yung nahirap ngayon sa mga nananatili po dyan sa loob. Lalo na yung mga transportation ministry po ba yun? Tawag nila ngayon dyan. Opo. Kaya, ayun mga kapatid, kung sa tingin po ninyo ay naninira lang po kami, mag-isip-isip po kayo. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, bukas makalawa matatauhan din kayo at malalaman nyo din ang katotohanan. Kaya lang, nakakalungkot, baka sa panahon na mas kayo, huli na ang lahat para sa inyo. Kaya kami, nagdo-double time para sa inyo mga kapatid. Ano bang mapapakinabang namin dito? Meron po ba? Wala naman po. Mm-mm. Our head is at risk by doing this. Especially me. Ang dami ko pong death threat. Biro mo, gusto akong balatan ng buhay ni Bonjing. Kahit hindi daw siya dentista, kaya niya akong bunutan ng ngipin. Palagay ko, brother, ano po yun eh. Hindi ka kaya bunutan kung hindi ka uppercutin eh. Left hook, right hook. madalas niya akong binubugbog. Sabi nga, ay, nako. Opo. pagka inabot ka ng ng kanang kung braso, baka hindi ka na makabangon. When we were in Singapore and when we were in La Vista, doon sa mansion doon, binubugbog niya, sinusuntok niya. Kaya nga itong left arm ko, nalalaglag po to mga kapatid. Pagka sobra akong nakatayo. Kaya noong umaawit pa ako as a choir member, matagal yung awitan, ginaganyan ko yung braso ko kasi nalalaglag siya. Kakasuntok ni pagka pa naman sinuntok ako, yung mabubunsol ka. Alam mo ba yung mabubunsol, brother? Di ko alam, bro. Yung mabubunsol. Di ko alam kung Tagalog din yun. Pero sa Kapampangan, parang nawawalan ka ng hininga sa sobrang sakit. Yung pananakit na ganyan, parang po eh. Ano yun? Pambibiro ba yun na o sanay lang talagang Ako po kasi pambugbog? Opo. during those time, ang iniisip ko, pressured siya, etc. Marami siyang iniisip, ganito, ganyan. So, yung nararamdaman niyang pressure, sa akin niya, nire-release. So, sabi ko, ako yung maging really labasan ng pressure ni Lala ko sugo, okay lang. Ko kasi minahal yung iglesia at yung mga kinikilala ko sugo ng Diyos. Kaya lang, nakakalungkot, actually,
Marami, brother, na ano, na hindi ko kayang ilabas lahat na information. Sobrang marami. Kasi Mm. medyo nakaka-depress pagka nalaman ng mga kapatid. Opo, opo. Balik po ako brother dun sa ano, may Yes. isang kapatid ko rito dun sa ano may yung nga po, kinuwento niya rin dun sa naranasan niya na kapag ka hindi raw sila dumalo sa SPB. Kasi nga may pinagdadaanan po kasi mga kapatid dito eh. Yes. Sabihin ba naman na yung may pinagdadaan na kasi nga hindi nga po makadalo. Yung anak niya, kung hindi makinig yung anak mo, di iwan mo. At saka kung hindi pa makinig, ano nyo, itakwil nyo na. Ganun ba naman sasabihin? Doon napag-isip na ako na ano gaya nung nangyari rin po kay Brad Ace. Na kung yung anak mo, pinagpaguran mo, ginastusan mo, tapos tuturuan lang nila na mag, mag, yung bang magmiyembro dyan, tapos bandang huli, malalaman mo, ikaw na itong kakalabanin. Wala nang Yes. respeto sa yung anak mo. Yun yung nakakatakot po eh. Oo. Yung pamilya mo na akay mo, brother. Opo, sabay po kami ng misis ko na ano. Ngayon, exit na rin po yung misis nyo. Opo, sabay rin po kaming ano po, Salamat umexit. naman sa Diyos kasi merong mga kapatid na kaya sila nagiging closet up until now dahil yung ibang miyembro ng pamilya nila, yung asawa nila, yung kabiyak ng puso nila, magulang nila, anak nila, ano pa, dumadalo pa. Actually, nagpapakiramdaman na lang yan eh. Meron kasing kapatid, sabi niya, alam mo Brad Badong, kinausap ko yung ano, yung buong pamilya ko, nag-gather kami. Inilatag daw niya sa mga anak niya na ah, yung mga ano ba yun? Mga nahahalata nila na mga pagbabago sa iglesia during Mm, the ministry of the Rason kasi naabutan nila si Brother Eli eh. Ngayon, itong mga anak pala nila ganun din pala ang ano, nagpapakiramdaman lang. Mga kapatid, actually meron akong kausap na ano na closet. Sabi ko, yung bang misis mo, yung bang mister mo, panatiko pa. Tingin ko, sabi niyang ganyan, kasi, or hindi ko maano, sabi niyang ganyan, kasi nagtatanong siya napapanood daw niya yung video mo eh. Sabi ko, malamang ano na yan, closet na yan, kaya lang, pinakikiramdaman ka, nagpapakiramdaman kayo. So, mm. nakakatakot kasi yung ano magiging repercussion pagka nagkamali ka ng ano, kaya Opo, opo, talaga, totoo yan. kasi pagka hindi sila naging maingat, ay wasak ang pamilya. Opo, naku, matindi po talagang ano po niyan eh. Kaya nga po minsan nag-iisip din ako tama ba to pero kung sa kapatid ayaw mong mapasubo o kaya mapasama, syempre gagawa mo pa rin ng paraan kasi nandun po yung pag-ibig sa Yes, mga kapatid. Opo. Yan po brother, sinasabi mo yung pag-ibig. Sinasabihan nila tayo particularly ni itong si Bonjing na bitter daw yung mga nagsipag-exit. Sino ang bitter sa atin? Tingnan mo, namumutawi pa sa puso mo, sa bibig mo, yung pag-ibig. Tinuturo nila yung pag-ibig, hindi naman nila pinapractice. yun nga po no. Pero yung mga nagsipag-exit, eto ngayon ang merong daladalang totoong pag-ibig sa puso. Mm-mm. Kagaya nung ano, hanggang ngayon, magmula nung unang labas ko hanggang ngayon, napakaraming ano, aktibo pa yung mga yung mga umihingi, lumalapit, umihingi ng tulong.
Sabi nga nung ano, nung inilapit ko sa mga kapatid na Exeter kahapon, yan, merong nanonood yung ano, yung tumulong. Ah, Mm. sabi nung tinulungan, brother, alam mo ba, ah, lumapit ako sa ano, sa manggagawa namin. Hindi man kami tinulungan. Pero kayo, nag-exit na kayo. Kayo pa ngayon ang tumutulong sa amin. Sabi ko, ganun po talaga ang buhay. Pagka meron namang malalapitan. At yung mga nalalapitan namin, awa ng Panginoon, meron magagandang puso at kalooban na tumulong, hindi lang sabi ng Biblia magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Amen. Opo. Ngayon, hindi po kasi exclusive sa isang organisasyon, sa isang grupo ang paggawa ng mabuti. Opo Kaya po. sinabi ng Biblia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. Meron lang kapamigatan pagkakasama mo sa pananampalataya. Hindi nila naintindihan yun Oo, ewan ko lang po. Minsan kasi, bakit nasasabi nila ng pag-ibig? Kaya doon ako nagtataka nung ano nadyan pa ako sa 4 na taong, 4 lang taon, maikli lang. Pero may maraming ring mga bigat na naramdaman kami ng asawa ko. May pag-ibig nga, hindi ka naman tutulungan sa araw na yung nangangailangan ka. Pagka Wait po lang. Opo. merong target ganito, Yun. napakala. Pero pagka nangangailangan, actually brother, merong kapatid sa Europe. Mhm. Noong time na sila ang meron, ako, sige, bigay. Tapos nung nagkaroon sila ng financial problem, tapos nagkasakit, hindi man lang sila tinulungan. Opo. Ayun. Saka opo, nung konting panahon din na nakasama rin nila ako sa mga sa mga officers meeting na yan. Kala mo makapagsalita, kala mo may pinatago Oo. Oo, yan. Ang lalakas nilang magsalita ng gano'n, samantalang ngayon may isang kapatid na awa lang din po ako, hindi ko lang masagot-sagot. Nagsasalita na hindi nalalaman ang sinasabi. Naririnig ba nito sinasabi nito sa isip ko? Sabihin ba naman po sa akin na magkano ang binayad sa'yo para manira? O gumano? Manira. All right. Oo. Magkano binayad sa'yo para manira? Sabi sa akin. Kung manira, madali lang yun. Pero kung yung ibabayad mo, well, kaya kong magbanat ng boto, may pakain ko ng marangal para sa pamilya ko. Sabi ko nga Kesa dyan na nasa loob na mga manggagawang kanin nga para lang mo may mga pinatago, wala naman. ano Ay, po, nakasabi. Richard Maborang? Oh. Alin po, brother? Ano po bang trabaho ng Richard Maborang dyan? Wala rin po. Ganon din po rin kay ambassador ko, no? Wala rin po. Ay, nako, sabi ko. Mababait po yung mga yan noon. Ewan ko lang ang tao talaga pagka natatapalan ng salapi, nawawala sa sarili. Parang mga politiko. Mga kapatid, gumising kayo. Brad Jun Gondayaw, Sis Jen Gondayaw, may cancer ka. Baka may cancer po yun si Sis Jen Gondayaw. Kaibigan po yun. Baka makita nyo na lang yung inyong sarili pinarurusahan na kayo ng Diyos. Huwag sanang dumating ang araw na huli na ang lahat para sa inyo. Merong nag-chat sa akin, si Brad A, sabi niya, uy, binabanatan ka ni Rodel Mangilima na. Sabi ko, hindi ko alam sabi ko ganyan, hindi naman kasi ako nakikinig. May link ako. Kaya lang, hindi naman po ako, hindi naman
ako nakikinig na kasi may trabaho ako. Hindi naman ako paalamunin. Trabaho ko. Tapos, ang daming nakikipag-communicate ng mga kapatid. Kaya nga nag-post na ako, mga kapatid, 12 oras po yung trabaho ko. Oo po, brother, importante yan kasi night shift pa naman kayo. Malakas pong makapangpahina ng katawan po yan. Ingat lang po, brother. Kaya nga, pumipikit na yung mata ko. Opo. Situation mo. Sobrang pumipikit na yung mata ko na napapansin ako ng mga kasama ko sa trabaho. Pagod na daw ba ako? Hindi ako pagod pero inaantok na ako, sabi ko. Opo, brother, anytime pwede nyong, brother, lang naman. Ayun. Pasensya na, salamat sa oras po na na-invite po kami. Hindi kanina yon. Ngayon, sayang naman yung kaya nga chinat kita. Actually, maraming nag-chat sa akin. Sinare ko kasi yung video mo eh. Opo. Yun po, isa pa po yun. Opo. Kung tinatanong nila kung na-interview na kita, sabi ko kaya sige, chat ko nga itong kapatid. Okay po. Actually, noon pa yan kaso na timing na wala lagi sa oras maaga po kayo. Ako naman Hindi po pala trabaho ko rin po. Maborang, Roldan. Roldan. Yun, Roldan. Maborang. Thank you, brother Danilo Evangelista. Richard Maborang, yung nakasama kong worker, kapatid niya, magkapatid po yan. Shout out, brother Danilo. Opo. Ayan. Danilo, taga rin to, taga Japan. Opo. Bali, kasama ko po sila, brother, sa Yokohama, lokal. Opo, sina Saliyahad, opo, Brad Mike, kami po, na halos di rin po nagtagal, rin po, halos sabay-sabay lang din po kami nag-exit po. Marami pa po, mga kapatid, excuse me, Brad Erwin, marami pa po na closet. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina, nung nag-uumpisa pa lang po tayong nag-uusap on air, na kaya tayo hindi tumitigil sa pagsasalita ng dapat malaman ng mga kapatid kasi nakulong ang mga kapatid. At hanggang ngayon, biro mo, may mga exiter. Ako, nagsasalita ako sa sarili kong karanasan. Noong bago akong exit, nung pinablock ako, pinakarakter assassinate ako ni Daniel Rason, nagda-drive ako, yung lugar po yung dating lugar na kung saan ako nagtatrabaho, naku, puro bangin po yun. Nakakatakot mag-drive, tapos pag magda-drive ka, merong mga batong nalalaglag. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong pababayaan. Sabi ko, pag kami nangyaring masama sa akin, magdidiwang si Daniel Rason. Awa naman ng Awa ng Diyos, opo. wala namang nangyari sa akin. Biro mo, nagda-drive ako madaling araw. Tapos may snow. Delikado pong mag-drive ng snow. May snow. Ay, nako, grabe po. Maano po yun. Delikado talaga. Madulas. Pero awa ng Diyos, wala namang nangyari. Actually, ang dami ko nang nakasalubong na aksidente sa daan dito. Kaya lang, sabi ko talagang kung hindi ka iingatan ng Diyos at hindi ka mag-iingat, walang mapapahamak ka. Kaya sabi ko, Panginoon, huwag mo po sana akong pababayaan alang sa katotohanan. Kaya ayun, tingnan mo ngayon si Daniel Rason. Pinagbibintangan tayong bitter, sino bang halatang bitter? Oo, tsaka grabe po yung niya, yung magsalita ba. Halata namang, ewan ko ba bakit manhid ba talaga siya or no choice siya para sabihin na po yung mga ganyan. No choice po kasi kailangan niya pong bakuran yung mga kapatid na natitira. Dahil napakarami na pong nagsipag-exit. Sa Australia lang
Sa Australia, napakarami pong exiters at karamihan ng mga exiters may mga tungkulin at pagka may tungkulin ka kasi, obligado kang mag-abono, obligado kang ng bangko mo. Pero sa awa ng Panginoon ngayon, tanungin ng exiter, masasaya sila. Ikaw, brother, Opo. hindi ka ba mas ka-exit mo? Ay, masaya siyempre, opo. Kasi nagkaroon kami ng oras sa aming anak, opo. Sa pamilya kung di ko nakakausap sa Pilipinas ngayon, nakakausap ko rin. Muntik ko na po pala makakalimutan. Meron po kasing may tita po ako, taga ron sa amin, sa Pangasinan, na may isang kaanib na teacher siya. Tapos, nung lumabas, sabi nasiraan daw ng ulo. Which is totoo nasiraan daw po ng ulo. Hindi ko naman po alam kung anong dahilan. Pero wala naman sa kanila yung lahing, yung ganun po. Patawad sa po. So, ganun. Nung siya, iba na ginagawa, tapos nabundol daw po siya ng sasakyan. Tinulungan daw naman po ng mga kapatid. Pero nung pangalawang pinapupunta na raw nung lumapit pa yata ron sa na po nun sa palit. Yun po. Nutusan sa PCSO at DSWD po ba yun? Nakakaawa yung kapatid. Tsaka yung tita ko, naharit 1 taon lang po yun. Wala na siyang hindi na po siya kinamusta ng mga kapatid. Eto, sabi ko, kaya kinausap ko na rin po siya. Wag na po kayong tita, sabi ko. Exit na tayo, sabi ko, kahit di na kayo, wag niyo na silang kausapin, sabi ko na lang po. Yun po, nakakaawa yung kapatid Oh. Yes, actually, brother, totoo yung sinasabi mo na biro mo. Meron silang audacity. They have the audacity to help people outside the church, specifically the people in the government, when in fact the government itself have a huge amount of fundings sa mga government offices na ito. Tapos, kapatid na tumulong, minsan panahon, ngayon sila ang nangangailangan, pinapapila sa mga government offices. Biro mo, hindi ba kabalintunaan yun? Na tumutulong kayo sa mga government offices na merong mga pondo ng gobyerno, napakalaki, especially sa sa PNP. Ang laki ng ang daming nagme-message sa akin na mga kapatid na merong mga kamag-anakan na mga opisyal sa PNP na sinasabi nila, nagtataka sila bakit sila ang tinutulungan ni Daniel Rason. Opo, isa pa yun. Opo. Malaki yung nila, yung pondo sa gobyerno, allotted na pondo ng gobyerno sa kapulisan. Ngayon, yung mga kapatid na tumutulong, nung panahon na sila ay malakas, ngayon, ang kailangan ng tulong, papipilahin ka sa kung saan. Grabe, no? Baliktad po nangyayari kung sino yung may kakayahang magtrabaho, may matinuang isip. Samantala yung mga kapatid na may mga kapansanan, oras na nangangailangan sila ngayon tong itinatakwil naman po nila. Asan ang pag-ibig puro, di ba po? Correct. Tapos sasabihin nila, magsigawa kayo na mabuti sa lahat, lalong-lalong na sa pananampalataya. Akala ko ba, kung gagawa ng mabuti, much more sa kasambay sa pananampalataya. Hindi ba baliktad yung ginagawa mo, Daniel Rason? Baliktad po talaga. Biro mo yung mga kapatid na kaya ang dami ng nawala ng gana, interes at tiwala kay Daniel Rason at sa pamamahala. Ngayon, yung mga KNP, bakit sila ganyan? Bakit ganyan, John? Hanggat hindi po tayo nag-video call, sabi kong ganyan doon sa kapatid na taga Melbourne, Australia daw siya. Kasi delikado yung mga pinifeed mo. Sabi ko po, pwede akong kasuhan dyan.
pagka hindi ko na-confirm. Marami kasing maraming gusto na ibagsak ako. Kaya lang, kagaya niyan, kailangan maging maingat tayo sa pagsasalita. Brother, Opo, brother. Tama po kayo. At saka isa pa, brother, yung pagtulong niya sa mga PNPs, mga kapulisan, hindi kaya balak nito tumakbong kandidato. Yun lang. Opo. meron sinuporta ang di ba? Party list. Opo. Yes, balak talaga nila, matagal na 'yan. Na balak nila karoon ng upuan sa sa Kongreso. Kaya lang hindi nangyayari, ang tagal na niyan eh. Bagong kapatid pa lang ako eh. Kaya ang rehistro ko sa COMELEC sa pagboto sa Apalit. Dala-dala ko pa nga yung yung voters ID ko eh. Kasi nagmamanggagawa officers, if I am not mistaken, pinarehistro sila sa Apalit. So sa Apalit boto. Ganun po ba? Opo. Yeah. Yun po. Ngayon, naglilibot-libot po yata sila ngayon dito para humanap ngayon ng, ewan ko, kung lokal na yan. Isa pa yan, lokal na yan. Biro mo, yung mga lokal na yan, utusan po kami kumuha. Ang gusto nila, malaki na, mura pa. Paano mangyayari yun? Ang lalaki ng mga rito, samantalang wala pa po kami mga 20 katao rito sa isang lokal. Sinong ako nung ganong kalaking renta? Brother, actually sa Singapore, if I am not mistaken, 6 na buwan na yatang hindi nakakabayad ng renta. Ang lokal ng Singapore, doon sa bago nila, ribbon cutting pa parang ang tawag doon pabintang Biro mo, nag-ribbon cutting ka. Alam ko pagka may ribbon cutting, merong bagong panibago. Hindi existing na yung lokal At saka grabe yung pong nasa Henderson Road sa Singapore. Ang laki po nun. Pero yung pong nilipatan po nilang lokal, maliit, hindi pa napupuno. Napakarami. Hanapin ninyo mga kapatid, yung mga pioneer dyan sa Singapore. Bakit wala na si ganito? Hindi lang ako po pwede magbanggit ng pangalan. Wala po akong pahintulot nila. Bakit wala na ganito? Yung pamilyang ganon, bakit wala na sila? Samantalang yung mga pamilya na yan, ang pangunahing mga kapatid dyan sa Singapore. Bakit wala na sila? Hindi nyo po pwedeng sabihin na tik-tik ang mga yan. Lalo na hindi nyo po pwedeng sabihin tik ang mga yan. Dahil nauna pa sa akin sa iglesia ang mga yan. Kung tulong at tulong, malalaki ang sahod ng mga kapatid na ito. Bakit? Mga professionals Bakit si ganito? Ang dami. Hindi lang ako, sige, bayaan niyo po mga kapatid. Tatanungin ko po ang mga kapatid na ito if they are going to give me permission to mention their names, mga kapatid. Kasi malaking bagay po, Brad Erwin, na malaman ng mga kapatid sa buong mundo, sa iba't ibang lokal sa buong mundo, kung sino-sino yung mga nagsipag-exit na. Kasi kagaya sa Vietnam, ang sinasabi ng mga, dalawa po kasing lokal sa Vietnam, sa Saigon at saka sa Hanoi. Ngayon, meron na ring exiter dyan sa Saigon. Pero hindi nila sinasabi. Ang sinasabi lang nila yung exiter dyan sa Hanoi. Bakit? Pagka nalaman ng mga kapatid na itong ganitong kapatid dyan sa Saigon ay exiter na, maraming sasamang magsisipag-exit. Bakit? Yung pamilyang yun, maayos.
karamihan ng mga Brad Erwin, Opo. Oh. ngayon, mga maayos na mga kapatid, hindi nila po pwedeng questionin yung pananampalataya, dedikasyon sa iglesia na binuhos for the longest time. Nga po, magulo po yung nangyayari rito eh. Yung mga biro nyo po, yung mga kapatid na hindi naman talagang church na talagang itinayo talaga by pera ng iglesia eh. Kumbaga gumagamit po sila ng mga pangalan ng mga kapatid dito na tapos yung kapatid na yun, siya ngayon tong nababaon sa due date nung renta ng lokal. Tapos nung yung kapatid pinagbawal na silang tanggalin na yung lokal sila pa tong may gaano magpasama sa kapatid. Sila nga na itong hindi kumpleto sa renta. Yun po yun Tapos, ganun na naman po ulit nangyayari rito. Kawawa yung mga kapatid Opo. Yung mga pangalan po nilang napiperwisyo, sila napiperwisyo. Tapos ngayon, yung gumamit, pasasamayin yung kapatid. Ayun na po, sabi ko. Tapos tayo pa po yung masama. Masama. Pagkatapos po nila tayong pakinabangan ng mahabang panahon. Oo, tama po yun. Oo. Talaga naman. Yun. Pero sabi ko nga po sa mga video ko at sa mga kapatid na nakakausap ko, okay lang yun na para sa kanila tayo ng pinakamasama. At the end of the day, hindi naman liliit yung subo natin. Oo. Lalo yan, sa Japan, masasarap ang pagkain dyan, brother. Ayun nga po minsan may mga kapatid ganahan sa pagkain kasi nga po, niisip po yung mga nangyayari din po yung mga nakaraan nila. Kaya dinadaan na lang po namin sa dito, labas tayo, ganyan. Sige, karaoke tayo, ganyan. Opo. Kaya po meron kayong free time, manood po kayo ng ng Pose and Ponder kila Brad DK, kila Brad Opo. kay Brad kay Ate Patricia, Brad Ace, mga kapatid dyan sa Pose and Ponder. Kasama po natin yan, mga kapatid na meron po silang magandang advocacy para sa mga exiters to heal, to help one another to heal. Sabi nga ni Brad Elios, we are here to help each other to be better, not bitter. Yan, nakita ko kasi si Brad Elios nag-comment Yan, Opo, tama yun Natanda. Sila bitter sila. Tayo naman, naging better na. Yes, naging better. we don't have bitterness in our heart. Kaya nagsasalita kasi nauudyukan tayo ng pag-ibig at awa sa mga kapatid natin. Yun yung nararamdaman natin. There is no bitterness in our heart. The very reason why we are doing this, why we are telling the congregation na niloloko na lang po kayo, Daniel Rason is fooling you, mga kapatid. It is udyok ng compassion. Opo. Ayun. Meron ka pang gusto sabihin, Brother Erwin? Opo, last na rin po ito siguro. Sa mga, hindi ko rin po kilala kung sino yung mga closets, mga pa po dyan Kaya, ang tanging maiiwan ko rin po, yung bang ingat po kayo sa mga kapatid pa na nasa loob kasi yung bang pakinabangan ka na lang, dapat magkaroon po tayo ng yung bang kahit konting siyasat, duda. Yun po kasi yun po yung nakakapag malaki ang tulong po nun para sa atin Correct. Opo, kasi may talagang pag-ibig lang talaga nga sabi nga po ng iba na pag-ibig sa nguso, wala sa puso, di ba po? Correct. At yun nga po, Brother Erwin, kaya tayo naanib dyan sa kongregasyon na yan, sa iglesia na yan, kasi nagsuri tayo. Ngayon mga kapatid, magsuri pa rin po kayo mga kapatid, wag po kayong maging complacent mga kapatid.
niloloko na lang po kayo. Di ba? Sabi ni Soriano dati, mga kapatid, pagka meron kayong nakitang maling aral dito sa samahan na to, umalis kayo, lumayas kayo. Ngayon mga kapatid, napakaraming maling itinuturo ni Daniel Rason. Pero mo hindi ba maling turo yung pagwatak-watakin mo ang pamilya ng mga kapatid ko mo may nag-exit? I-block mo yung nag-exit, yung nag-exit nanay mo, yung nag-exit mga magulang mo. Biro mo yung mga taong kinasangkapan ng Diyos sa'yo para mabuhay ka sa mundong ibabaw, nagpalaki sa'yo. Tama. Ibablock mo? Ay, merong nagsalita. Si Mrs. brother. Tama. Opo, kasi. Oo, pamilya na po yan eh. Opo, oo. Yung conviction. Malakas na. Oo. Ayan, nakita ko sabi ni Brother Patles Pat, si Brad Elios, leave your cultic religion, love your family, save veteran. Ayun. Yung po yung utos ng yung po yung sabi ng Panginoong Hesukristo, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. Igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako. Ang unang utos na may pangako, yung paggalang sa magulang. Piruin mo, yung unang utos na may pangako, yun ngayon yung winawasak ni Daniel Rason, mga kapatid. Yun yung nilalabag eh. Opo, oo. Papayag ba kayo ngayon, mga kapatid? Mga kapatid na mga anak? Papayag ba kayo na itatakwil ninyo ang inyong mga magulang na nagpalaki, nag-aruga sa inyo? Dahil lamang sa maling katuruan ng nagpapakilalang sugo ng Diyos? Kapag sabi nga sa Biblia, sa Santiago, yung karunungang buhat sa itaas, malinis yun. Hindi yun magkukos ng chaos. Hindi yun magbubunga o magdadala ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Opo. Ayun, brother. Opo. Sige po, brother, go ahead lang po. Siguro, hindi na rin po magtatagal. Opo. Salamat sa oras, mga kapatid. Bakit? Ba't naman? Salamat po sa brother. Akala mo kasi, di, baka antukin ka na, brother, nag-ano ako sa'yo eh. Actually, kaya ako tinatanong kung meron ka pang gusto sabihin kasi Dahas ko rin, di ba? nabablanko na. Opo. Ibig sabihin, na-reach ko na yung peak ng pagod ko. Kailangan ko nang magpahinga. Okay. Mga brother mga alahas ko, nabenta ko na lahat dahil lang dyan sa MCGI na yan. Yun. Bumili na lang po kayo uli ng alahas. Mura naman po alahas dyan. Ay naku Brad, nagmahal ng alahas dito Brad dahil lumaki tumaas yung Gold ba? grams. Yes, actually, nabalita yun. Nakita ko nga yun. Tumaas Dati pa yung value ng gold. Dati ko pa yung Brad mga ko yun, mga Ingat-ingatan mo. mga ingat-ingatan ko nung dating ko dito, dalaga pa ako Brad ba. Mga iniipon-ipon ko yun Brad, mga alahas. Yun yung Old gold, pagka gano'n, dalaga pa po kayo Old gold. opo. Taas ang value ng old gold. Opo Brad, grabe. Pero wag niyo na pong isipin yun. Ibabalik po ng Diyos yung nawala ninyo. Oo nga po At least ngayon po Brad, pumalik yung pamilya talaga na talagang may oras na po kami sa mga anak namin. Yun po. May hinahabol ka lagi, di ba? Nawala na rin po yung gano'n. Ako po, pag nagpupunta kami sa lokal, 2 oras lang tulog ko po Brad Mhm. Kasi panggabi po kasi ako ng trabaho. Mhm. Ayan, salamat sa Diyos sa mga kapatid at meron na kayong oras sa inyong mga pamilya. Actually, meron pong kapatid na Exeter na kagaya kong anak. Sabi niya, yung kayang mga magulang ko, pag namatay sila, iiyak kaya ako. Sabi niya ganyan. Kasi
hindi ako nakaramdam ng ng aruga sa kanila dahil lagi silang nasa lokal. Tapos kami nadi-disregard nasa bahay, iniiwan. Sabi ko, magulang mo pa rin 'yun. At saka wag mong isipin yun na mawawala yung magulang mo, sabi kong ganyan doon sa kapatid. Hindi, to be honest, sabi niya, seriously speaking, wala akong naaalalang moments namin ni mama, sabi niya ganyan. Wala. Lagi siyang nasa, parang kinukurot yung kalooban ko. Sabi ko, hindi ko lang sinasabi sa kanya para hindi ko na ma-aggravate yung pain na nararamdaman niya. Ayun, brother, sister. Opo, yun nga po no. Saka panawagan po sa mga may mga anak na maliliit, agapan po ninyo mga kapatid. Kasi may mga kasama pa po kami yan sa loob na may mga anak na maliliit, talagang naawa po ko talagang. Sunod-sunod din po mga anak nilang kaya pag itong mga to, pag lumaki sa isang ganitong kultong kawawa. Sabi nga ni Brad said Watashi, mas matagal pa recap ni Josel kaysa paksa ni KDR. Kaya nga, biruin mo. Tingnan po ninyo mga kapatid, lahat naman po tayo nag-aral, mga kapatid. Mihan sa atin, nagsipag-aral. Alam nyo, hindi naman masamang mag-recap Ang teacher natin, nagre-recap din pero hindi ganyan kahaba. Pero uubusin mo yung buong araw mo sa pagre-recap. Kaya nagre-recap yung to refresh para may refresher noong previous na napag-aralan. Itong si Daniel Rason, ginagawa niyang bobo ang mga kapatid. Biro mo, meron ng topic recap, ilang mga kapatid. Siguro 4 to 5 na mga kapatid ang nagta-topic recap. Magta-topic recap si Josel Malyar na Kengkoy. Tapos kinikengkoy niya Tapos after niyang mag-recap, tatanungin na naman ni Daniel Rason itong si Rodel Mangiliman. Ginagawang bobo ang mga kapatid. Kaya nga napakaraming nagme-message, brother, hindi ko na makayanan si Daniel Rason, si Brad Daniel, kasi masyado niyang ginagawang bobo yung kapatiran. Lalo na itong mga kapatid na nakakausap ko, mga kapatid nakakausap namin, hindi naman po mahirap na lang magsalita. Yun, sister, meron pa sabihin? Wala na po, brother. Sige po. Maraming salamat sa sa araw. Sa mga kapatid, shoutout po ulit. Mga kapatid, ingat po sa mga ingat po sa mga kultong ganyan. Kasi hindi kasi alam nung bobo na bobo siya. Opo. Opo. Ayun. Opo. Sige po. Opo. Ingatan naman po, mga kapatid. Sige po, Brad. Ingatan mo po. Salamat. Lahat po nang nakikinig din. Salamat Bye-bye, sa Diyos. brother. Salamat Salamat. sa Diyos.